Amen, amen, amen. So magsitayo po ang lahat. Iba ang ating gawain ngayon, yung normal proceeding, aking sasakupin. At laging tandaan mo, ang isa doon sa 51 instructions sa akin ng Panginoon, kaya tayo tuloy-tuloy, desire to be with a heart like mine, because you are an apple of my eye. Ikaw ang itim sa mata ng Diyos. Amen? Salvation is only and always by grace. Kaya hindi po ang pangalan ng simbahang ito ng Panginoon ay grace na inisip ng tao, kundi ang Diyos ang siyang author ng biyaya ng Diyos, Christian Fellowship. Kaya huwag mo kalilimutan, we are what we are by grace. At laging tandaan mo, what is inside you will be reflected outside you. Kaya kung ano ang kinatatakutan mo, yun ang makikita sa iyo. At kung ano ang iyong pinagtitiwalaan, yun ang makikita sa iyo. Amen? Kaya ipinahintulot ng Diyos na si Satanas ay huwag mo nang ilagay sa dagat-dagatang apoy, bagamat siya'y nahatulan na. Ang gamit niya sa iyo at sa akin, siya'y laging ating itali at igapos. Amen? Kaya nais kong inyong makitang mabuti that every child of God is anointed with the powerful anointing of the Holy Spirit. At yun po yung isi-share ko ngayon sa araw na ito para hindi ka masindak. Amen? And then, Satan is allowed in an area wherein, huwag mo kalilimutan, ang sabi ng salita ng Diyos, inilagay ka sa pagsubok dahil alam niyang ikay higit pa sa mananagumpay. Amen? So, ang bukang bibig natin ay hindi tayo siya. Amen? Laging ang Diyos. Amen? Awitin natin yung Amazing Grace. Yun lang salitang amazing, ang ibig sabihin, kahanga-hanga. Amen? Kaya nga po, sabi nga ni John Wesley, I am immortal, hindi raw siya mamamatay, until I complete my mission. We have a mission to spread the grace of God. Amen? Huwag mong ikarindi ang sakit. Ikatuwa mo dahil may ginagawang malaki sa iyo ang Diyos, katulad kay Ate Beth. Umalab siya sa intercessory prayer. Amen? Kaya nga po, ang malungkot sa simbahan, ilan ang mahilig manalangin. Tingnan mo ang iyong katabi, mahilig ka bang manalangin? So, awitin po natin yung Amazing Grace. Salamat at si Ate Virgie ay narito. Purihin ng Panginoon na siya ay, huwag natin tawaging survivor, victorious. Amen? Dahil ang survivor ay parang hindi magandang salita, no? Nakaligtas lang. Ligtas na, kaya naipatupad yung kaligtasan katulad ni Ate Beth at ni Ate Virgie. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Was blind. Awit tayong lahat. I see amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
grace appear. The hour And praise believe. Praise God. 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 Praise God, praise God, praise God, Praise God. praise God, Praise God. praise God. Amen. Hallelujah. Ang grace po ay unmerited favor. When you work, you will be paid for. But when you believe, you will be rewarded. That is grace. Amen? Kaya nga ang sabi ni Solomon, I desire a good name rather than wealth and riches, loving favor rather than silver and gold. At makikita mo, pag nabubuhay ka at pinapahintulot mong biyaya ang bumuhay sa iyo, hindi ka kakapusin. Salamat sa ilang naka-amen. Yung mga hindi naka-amen, kinakapos. Laging tandaan mo, sa lahat ng aking buhay, lagi akong kinakapos. Pero salamat at may gagawin ng Diyos lagi sa akin. Amen? Kung kailan ako kapos, saka ang Diyos puspos. Amen? Sabihin mo na matutunan mo, pag kinakapos ka, lalo kang mag-alam. At tayuan natin ito bago ang mensahe dahil napakaganda po nung isiniwalat ng banal na Espiritu sa buong biyaya ng Diyos. Sino po ang nagtatayo ng simbahan? Hindi po pastor. Si Jesus ang nagtatayo at ang pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Amen? Kaya nga po, makikita natin, kung may nanghihina sa atin, pare-pareho tayo, hindi lang ako maingay. Tingnan mo ang iyong katabi. Sa dami ng tiisin, ipinaalam ko lang ay sa Diyos, hindi kanino man. Dahil wala rin namang may tutulong ang sino man sa tiisin ko. Kaya sa Diyos, naaaliw ako. At tingnan natin sandali ang Psalms 121 verse 7 kung ano mangyayari sa mga taga-biyaya ng Diyos kung magtitiwala sa Diyos ng lubusan. Akapin ninyo ito dahil ang laging titingnan ninyo, kailanman ako ay hindi sumuko sapagkat matagal na akong nakasuko. At sa pinagsukuan ko, siya na ang namamahala sa aking buong buhay. Basa ng sabay-sabay. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. Ano po ang ibig sabihin? Ang Panginoon ay iingatan ka mula sa lahat ng masama. At Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Saan nagsisimula ang sakit? Sa kaluluwa. Kaiisip o di kaiisip. At ano ang verse 8? The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Saan ka man pumaroon, ano ang sabi, iingatan ang iyong paglalakbay, amen, pagdalo sa pagtitipon at pag-uwi mo sa bahay, iniingatan ka ng Diyos. Amen, at pag ikay laging dalo ng dalo, payayamanin ka ng Diyos. Amen? Amen, hallelujah. Nakukuha niyo po, hindi ko kayo mahahamon ang hindi nangyayari sa aking personal na buhay. Hindi po pangkaraniwan ng ministeryo ng Panginoon dahil lahat ay Kanyang gawain at ako ay
God is invisible and He will not directly use His power. He will choose person that He can demonstrate His invisibility. Gamit ka ng Diyos, kaya ikaw ay mahina pa ngayon. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Ikaw ba'y maraming pera? Itanong mo dun sa katabi mo. Ang buhay po hindi pera-pera. Ang buhay po ay pagtitiwala sa Diyos. Laging tandaan mo, mula sa Diyos, daraan sa walang pera. At pag dumaan sa katulad kong laging walang pera, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil aabutan ng pagdaan ng pera sa aking kamay. Tingnan mo uli ang iyong katabi, may naging maligaya na ba dahil inabutan mo ng 10 piso? Tahimik uli. Ipakikita ko sa inyo mamaya dahil pamumunuan ko ito lalo na sa giving. Sa giving, isa-isa kong hahawakan ang inyong kamay. Dahil ang sabi ng Diyos, I will bless your hand, that whatever it touch, it will be blessed. Amen? Kaya mawawala sa bibig mo ang salitang malas ang buhay na ito. Parang nasisisi pa ang Diyos pag walang pera. Parang tinuturuan pa ang Diyos, dapat naman akong mag-ikapo, Panginoon. Ako na may tumutulong sa mga dukha. Bakit ako ay walang pera? Sa kadahilan na hindi mo pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Ng totohanan. Naunawaan mo rin ito. Dahil taga-biyaya ka ng Diyos, kasama ka sa mga biyaya. Kahit wala ka pa ngayon, basta ikay hindi ambon na, uulanin ka ng malalaking pagpapala. So awitin natin, give thanks with a grateful heart. Alam natin yung awitin yun? Ayan, so ang gagaling ito sa susunod, nasa arena na tayo. Parang walang naniniwala. I always believe prophecy. Amen? Dahil prophecy yun sa Miami, Florida, 2019. At ang sabi ni Cindy Jacob, God will use you in big Coliseum. Ay, ano bang pinakamalaki rito? Kaya nga, pag pinagsama-sama ang lahat ng outreaches ng mga awit, ay magkakasya po at yung mga mananayaw, magkakasya po. I always believe prophecy. Because if you don't believe prophecy, you cannot persist on. Amen? Believe prophecy and God will perform what is prophetically declared. To the Holy One, give thanks. Because He's given. Because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give Thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord
Holy One. Give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. and now Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. God will make a way when there seems. When there seems to be no way, bukas na ang pintuan mo sa He kasaganaan. works in ways Paniwalaan mo yan. we cannot see. He will make a way for me. He will Be my guide. Hold me closely to His hand. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His hand. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Hallelujah. Pag wala kang pera at may bayaran ka bukas, ano ang sasabihin mo? Kadalasan tayo ay nininervyos pag tiningnan natin ang problema. Pero sa halip na katakutan mo ang problema, magplano ka ng iyong gagawin at isagawa mo agad. At doon masaya ang Diyos na tayo nagsasagawa, at kung maiaayos, iaayos agad tayo, sapagkat di niya tayo itutulot na panghinaan ng loob. Kaya kung may bayaran ka bukas at wala kang pera, ano ang sabi nung inawit natin kanina? Sabihin ng walang pera na siya ay, what is faith? Believing the incredible. What is faith? Seeing the invisible. Kaya pag ikay nanalig kay Kristo, ikaw ay mayaman, dadating po yung pera. Hindi pa kayo makapaniwala, pero hindi ako makapagsasalita. Ang ating gawain sa Green Hills, almost 40 million na since 2003 ang gastos po doon. Tingnan mo uli ang iyong katabi.
totoo ang salita ng Diyos. Kung ano ang nasusulat, ito ay magaganap at mangyayari. Amen? Kaya kayo maniwala na tayo magkakasama dahil ikaw ay pauulanan din ng Diyos ng pagpapala at biyaya. Hindi kami nagsasalita para kumuha ng pera sa inyo. Hindi kami kukuha ng pera sa inyo dahil hindi dadalo yan kapag hindi ka marunong. Amen? Kaya nga since 1979 na naglingkod ako sa Diyos hanggang ngayon, hindi ko po nakita na ako'y kinulang. Amen. Dumaan ako sa mga ilang sakit na nakamamatay at ilang krisis na nakamamatay. Kaya tama yung kay John Wesley, I am immortal until I completed my calling. Kaya kayo'y kasama sa biyaya ng Diyos, hindi ninyo ibig, pero naririto ka kahit hindi mo alam, kasama ka doon sa pagkatawag. Ang fivefold ministries po ay binubuo ng apostle, prophet, evangelist, teacher, and pastor. Ang apostle po ay the one who govern. Ang prophet po, one who receive a prophetic word from God and he will speak it. And the evangelist shall spread that prophetic word. And everyone that is saved is taught by the teacher. And the immaturity of that newly born-again Christian will be protected and guarded by the pastor. Ang pastor po ay security guard. Tingnan mo ang iyong katabi. Pinaglalaban ng pastor ang mga kapatira na hinang-hina. Nakukuha niyo po. Kaya nga po, huwag mong kalilimutan, pinagpala ang maamo. Tingnan mo ang iyong katabi kung maamo yan. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Meron po bang hanap buhay dun sa meek? O wala, salamat. Amen. So, ang isa pang huwag mong kalilimutan, ano po ang sabi doon sa isa pa? Blessed are they who conquers. They shall inherit all things. Mapalad at pinagpala ang laging nagtatagumpay at sumasakop, mamanahin niya ang lahat ng mga bagay. Kaya huling habilin bago ako pumunta sa mensahe, ituro mo ang iyong katabi, sabihin mo, hindi espiritu ng kaduwagan ang nasa iyo mula nung maborn again ka. Ang nasa iyo ay espiritu ng katapangan. Kaya ka dumadaan sa kakapusan ng pera dahil ikay matapang at diyan ka mag-uumpisang tumapang. Kaya ka dumadaan sa sakit at karamdaman dahil diyan ka lalantad ang iyong katapangan. Kahit ako ay naglilayhan na marami ang mga gumagaling sa paglilayhan ko dahil yun ang salita ng Diyos, 3 ang patay na aking inilayhan na buhay. Pero nung magkasakit ang aking asawa, pumunta ako sa Las Piñas dahil merong ipinaiinom na kung ano-ano. At sabi ko, brother, nabalitaan kong mahusay daw ang mga pinaiinom mo. At sabi niya, oh brother Greg, bakit narito ka, misis ko kako, may karamdaman? Ay, ba't hindi mo patungan ng kamay, tinuturo mo yun? Napahiya ako at naging ko siyang kaibigan at hindi na ako uminom ng kung ano man yung kanyang, hindi na siya uminom. Laging tandaan mo, makapangyarihan ka, hindi mo ba alam? Amen. Ilan ang mga may kanser na lumapit sa akin, pinatungan ko ng kamay, nahiya yung kanser, umalis. At ni piso, walang nagastos. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. You are not a survivor, that you are more than a conqueror.
And our victory is our faith. Awitin nga natin, oh, I want to know you, Lord. Because those who know their God, they shall be strong. Amen? At kailan mo makikilala ang Diyos pag wala kang pera? Pag may kirot sa iyong katawan, pag may cancer. Ang ate ko ay nagka-cancer at inalis ang 2 suso at ang kanyang asawa ay napakahusay na surgeon sa Amerika, sa Missouri. Ang kanyang panganay na anak ay napakahusay ding manggagamot. Kaya ngayon, 81 years old na siya ay nagmamasyal pa rin na wala ang nagpapahina sa kanyang katawan. Ang pamangkin ko rin ay ganon, inalisan din ang 2 suso, pero dahil nga po sa kapangyarihan ng Diyos, siya'y malakas at malusog. Kaya ngayong sandaling ito, kilalanin mo na ang Diyos. Siyang panggagalingan ng lahat ng ating kalakasan at kalusugan. Awitin natin yan. Oh, I know. Oh, I want to know the Lord. Si Pastor King, ikaw ang mamuno. Christ that says, I want to know you. I want to know you more. I want to know you more. Tuloy. Kahit na yung huli kong hininga, ang bibitiin ko pa rin ay makilala ang Diyos. Yung bandang huli, yung last breath, I desire to know you more. You more. I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your
even in my last breath. Kahit sa huling yugto ng aking paghinga, ang hangarin ko pa rin ay makilala ka, Panginoon. Final Yeah, amen. to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Yung kanyang kamatayan, tinubos tayo sa kamatayan. At yung kanyang muling pagkabuhay, nakatira siya sa iyo at sa akin. Yun yung kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay. Doon sa loob ng 3 araw na siya'y patay, siya'y pumunta sa impyerno, kinuha kay Satanas ang susi ng kamatayan at ng impyerno. Kaya wala nang kapangyarihan ng impyerno sa buhay ko at sa buhay mo. Kaya huwag ka nang padadaig sa impyerno, nakasara na yun. Pero kung bubuksan mo, ay huwag mong pahintulutan. Sumigaw ka ng malakas. Sa mga latay ni Hesus Kristo, ako'y malakas at malusog at magaling. Malusog at magaling. Walang pisong mananakaw ang dyablo sa akin. Alam mo kung anong tinitingnan mo, pag sinukat mo ang blood sugar mo, tataas ang blood sugar mo. Because faith is what you see and believe, na may blood sugar kang mataas. Amen. Papunta ako sa isang crusade sa Palawan at nakita ko yung aking kaibigang obispo ng Baguio, ay mas mataba kay sa akin yun. Ang sabi ko, bakit ka pumayat, bro? Gusto mo bang pumayat ka rin, Craig? Oo kako, ano ba ang iyong ginawa? Magka-diabetes ka. Kinansila ko yun. Kaya kahit na wala na ako ng paningin sa pagdadrive sa SLEX, tinawag ko pa rin ang banal na espiritu at wala nang magagawa ang diablo. Sabihin mo, by His stripes, I am well and healthy and strong. Sa pag nanghihina ka, sabihin mo, by His stripes, I am well and healthy and strong. Huwag kang mag-iisip ng gamot. Mula 1980, wala akong gamot na iniinom. Ang iniinom ko ay salita ng Diyos. Hindi ba ako nagkakasakit? Madalas. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Pero katotohanan, by His stripes, I am well, healthy, and strong. And in His name, I am rich and wealthy and brave. Kailangang binabanggit mo yan. Hindi sa hanap buhay ang pera. Bagamat dadalhin ka ng Diyos sa hanap buhay. Pero kailangan huwag mong kalilimutan kay Kristo, wala ka ng kulang. In Christ you are complete. Colossians 2:10. Sabihin mo, hindi mo lang alam, ay nasa iyo ang lahat. Lahat-lahat. Dahil kay Kristo, ikay kasama niya sa lahat ng minana niya. Romans 8:16. That the Holy Spirit revealed in my spirit that I am a child of God and I am co-heir with Jesus. Lahat ng kay Kristo ay akin din. Sabihin mo, lahat ng kay Kristo ay akin din. Kaya makalalakad ka na pinagpala. Ngayon, gusto mo bang pinagpala ka? Ay kailangan lagi kang may bukang bibig. Ako ay pinagpala. Amen. Ngayon, kailan darating ang pagpapala? Pag
pag lagi mong binabanggit, yun ay darating. Kaya nga po, sa akin pong buhay, pag iniisip ko, ang Diyos ang nagdadala para ikaw ay tumanggap ng anointing any season. At mid-1990s, sa isang gawain sa Maynila, dumalo ako at nandun si Reverend Lester Samral, powerful, anointed preacher. At pagkatapos niyang magturo, ang sabi ko, will you please pray for me? Tinitigan niya ako mula ulo hanggang talampakan at iniwan na niya ako. Nagpapapray ako, hindi ako pray. Pero naganap at nangyari yung anointing niya dahil inilipat niya ang bahagi ng kanyang anointing sa pagtingin sa akin mula ulo hanggang talampakan. Kaya matututunan mo rin yan. Sabihin mo, matututunan mo rin yan. Kung hindi ka may kapangyarihan, hindi ka guguluhin ng dyablo. Takot siya sa'yo. Sabihin mo, takot sa'yo si Satanas. Kaya ginugulo ka. Nung si Smith Wigglesworth ay nasa isang crusade sa England, siya ay pinatira sa isang bahay at umiiyak yung babae at ang sabi niya, Reverend Smith Wigglesworth, will you please lay your hand on me and pray for me so that I will be strong? At naganap yung kanyang kahilingan. At nung siya pauwi na nung umaga, kinabukasan, umiyak yung babae na huwag ka munang umalis. Please do not leave until you lay your hand on my husband because he is a drunkard and he is an unbeliever. Will you please go back to my house and lay your hand on my husband? And sabi niya, no, I will go. Because my anointing is in the bed that I rested. Pag nakita mo itong anointing, ikaw ay gamit ng Diyos para maraming makakilala sa Kanya. Sumupo ang bawat isa at tayo na po sa mensahe. Amen. So tayo manalangin. O aming Ama, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang kapuspusan ng kapangyarihang ito ay bumuhos sa mga kapatiran dito sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Ang nakatakda ay magaganap. Handa o hindi handa, ikaw ang gagawa at kikilos para ilagay sila sa kahandaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. At ang titulo po ng mensahe, ano po ang sabi ron? Lovers and doers of truths. So ikaw ba ay umiibig sa katotohanan? At ang mga umiibig sa katotohanan, isinasagawa ang katotohanan. Lovers and doers of truths. At ito ay dapat nating kilanlin dahil ang katotohanan lamang ang daan sa paglaya. And some of the Jews that believe in Jesus, they continued on studying the Holy Scripture. And they know the truths, and the truths set them free. Sino ang makapagpapalaya sa kahirapan? Bangko, pautangan, o ang katotohanan? The truths set them free. At dito makikita natin, kailangan ikay mahilig sa salita ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, mahilig ka ba sa salita ng Diyos? Lilinaw ang iyong mata. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Dahil pag pinakinggan mo ang tao,
Ang sabi nung aking tinuturuan sa isang malaking ospital, mga doktor po yun, at ang sabi niya, dahil siya ay ophthalmologist, ang sabi niya, Brother Greg, huwag mo lang kalilimutan, pag may nakita ka ng itim sa iyong mata, ibig sabihin malapit ka ng magkakatarata. At nakatataranta ang katarata. At dumating yung panahon na yon na nakakita ako ng itim sa aking mata. At ako ay nataranta at inangkin ko ang latay ng Panginoong Hesukristo, nahiya, umalis yung itim. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Laging ang ating gamot ay ang salita ng Diyos. Sabihin mo, my medicine is always the Word of God. Amen. Dahil kung hindi po sa salita ng Diyos, ay bata pa naman ako ngayon, nakakalundag pa rin ako. Ay kayo mga bata ay halos parang nakapako na ang paa. Kailangan lagi kang nagagalak sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Amen. At laging pararangalan natin Diyos, hindi tayo. Amen. Kaya yun po'y ating matutunan dahil meron tayong pagkatawag. Saka ko na lang isisiwalat sa inyo, pero ako'y naruroon na at ito ay kanyang dahan-dahang isinasagawa. Kaya nga po, lovers and doers of truths. Tingnan natin sandali ang Isaiah 66 verse 2, kung sino ang tinitingnan ng Diyos. Gusto mong tinitingnan ka lagi ng Diyos? At ang sabi po sa 66:2, to this man who is poor and contrite in his spirit, and who trembleth at my word. But to this man will I look. Sino ro ang titingnan ng Panginoon? Ang tao na dukha at merong nagsisising espiritu. At ano ang tremblet? Sabik na sabik, gumong-gumon sa salita ng Diyos. Kaya kung hindi ka mahilig magbasa ng Biblia, simulan mo na ngayong araw na ito. May malaking ginagawa ang Diyos sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Amen? So, hindi po ako lumalakad na sarili kong katha. Lumalakad ako sang-ayon sa propesiya. To pull down the mighty power of God from heaven, to bring it to earth is by praying in tongues and living the prophecy of God. Manalangin kang lagi sa ibang wika at magkakaroon ka ng kaginhawahan sa maghapon. Ulitin kong muli, kailangang matuto kang manalangin sa ibang wika. To those who believe, signs follow them that believe. They shall tread out serpent and scorpion, and they shall speak with new tongues. So when you pray in tongues, you remain in the love of God daily. Yun nga ang sabi ko kanina sa mga kausap ko, magsalita ka lagi sa ibang wika. At makikita mo na ikaw ay sisigla at ikay lalakas at aalis ang lahat ng sakit at karamdaman. Hindi makatatagal sapagkat ikaw ay may kapangyarihan at ito ay ang banal na espiritong nasa sa iyo. Kaya kung matututunan mo lamang ito, for all those things that mine hand made and all those things have been, saith the Lord. But to this man will I look, even to him that is poor in a contrite spirit, and trembleth at my word. Sabik na sabik sa aking mga salita. Noong 1980, sa isang gawain sa Farmers Plaza, may isang British preacher. At siya nagtuturo, hindi binubuksan ng Biblia. At sabi ko, gusto ko yung anointing na yon. Na makapagturo ako na hindi ko hawak ang Biblia. At naging kaibigan ko ang British na yon. Pagkatapos niyang mangaral, English ako ng English na baluktot pa noong 1980. Nagsalita ng matatas na Tagalog at ang sabi ko, marunong ka palang magsalita ng Tagalog. Kaya kami nagkakwentuhan hanggang siya ay dinala ko sa bahay. That was 1980, March, katatayo lang ng bahay namin.
At ang sabi ko, i-dedicate mo nga yung aming bahay. At bahay lamang at wala pang mga kasangkapan dahil nga nung pumunta ako sa SS, dahil yun ay loan sa SS, ang sabi ko, pakirelease mo nga yung final na release nung aking kailangan ay pakita mo po ang litrato ng bahay mo kung nakakapagtayo ka nga. Ipinakita ko, hindi po pwedeng i-release dahil, sabi ko, bakit? Ito't nakatayo. O nga po, hindi naman mukhang bahay ang kahon eh. Ibig sabihin, walang kaayusan pa dahil nga kulang ng pera. Pero sabi ko sa kanya, Sir, kung ikaw kaya ang may bahay, hindi mo kaya itutuloy na pagandahin yun? Pag nagkapera ka, siya nga, sige sir, i-release ko na. Tingnan mo, mangangatwiran ka. Sabihin mo, kailangan nangangatwiran ka dahil ikaw ay matalino. Tingnan mo uli ang iyong katabi. At idinedicate niya, ang sabi ng mga kapitbahay ko, sabi niya, Brother Greg, tsak na masarap ang handaan natin sa pag-aalay ng iyong bahay. Ako'y ngumiti na lang dahil walang-wala kaming pera noon, pero may Diyos. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Basta may Diyos ka, hindi ka mahihirapan sa buhay. At nialay niya ang bahay at ang amin lamang handa ay pansit lukban. Alam niyo yung kinakain natin sa Prayer Mountain? At nung ako ang kumain, panis na pala yung aming nilutong pansit. Pero nakangiti siya habang kumakain. At sabi ko, tingnan mo nga ang anointing. Kaya mula noon, kahit ako ay nasa Thailand at nakakain ako ng panis dun sa isang bahay na nag-entertain sa akin, nako, ang tiyan ko talagang ang sakit-sakit at ako ay tumakbo sa kasukalan at dun ako umuo. Dahil nakain ko pala ay panis. Kaya nga iyong huwag kalilimutan, ang Diyos ay kasama mo at marami kang karanasan sa pagkakakilanlan sa Kanya dahil sa krisis mo, nandun ang iyong subject na matututunan. Hindi ka matututo kung wala kang krisis. Tingnan mo uli ang iyong katabi, hindi ka unlad kung wala kang problema. Laging tandaan mo, to learn swimming, you have to jump to the swimming pool at pag malulunod ka na, sisipa ka at ikay aangat at matututo ka ng manalangin. Kaya marami ang mahirap na Kristiyano, walang hilig manalangin. Tingnan mo uli ang iyong katabi, walang hilig manalangin, kaya bihira mong makita sa gawain. May pera pero walang kapangyarihan. Dahil ang pera hindi nakapagbibigay ng kapangyarihan, tanging ang Diyos. It's always the anointing. Sabihin mo, it is always the anointing. Kaya nga po, huwag mong kalilimutan na nung mabalitaan sa katulong nung isang general na si Naaman, na sa Israel ay may nagpapagaling at ito ay ang propeta ng Diyos. Kaya ang sabi niya, samahan mo ako doon sa propeta ninyo at ibig niyang gumaling sa ketong. At ang sabi ng propeta, sabihin mo sa iyong boss na tumalon sa Ilog Jordan, at yung Ilog Jordan noon ay napakabaho, parang Pasig River. Pero nung pumunta ako noong 2004, napakabango na ng Ilog Jordan. Ba't kaya narating ko yun? Dahil ako ay umaasa at nagtitiwala lang ay sa Diyos. Marami kang mararating, umasa ka lang at magtiwala sa Diyos at walang perang mabububo. Sabihin mo sa iyong katabi, walang perang mabububo. Amen. Kaya nga po, ayaw niya. Pero laging tandaan mo po, the anointing is the power of the Holy Spirit that will work. Elisha is an anointed prophet. Pero the anointing will work pag lumundag siya sa Jordan River. Amen. Kaya nung siya lumundag ng 7 ulit na nagpalutang-lutang siya, nawala ang kanyang ketong. Amen. Kaya nga po, huwag nating kalilimutan
the anointing works when you obey what God said to you. And that anointing will work in what you have obeyed for. Si Nehemiah ay isa lamang tagasali ng alak sa kaharian, pero siya'y maalab sa kanyang buhay na relasyon sa Diyos. At mahal na mahal niya ang Israel, mahal na mahal niya ang Jerusalem. At nung mabalitaan niya na naitayo ang templo, pero wasak ang bakod, kaya't walang proteksyon ang kanyang mga kababayan sa pagsamba sa Diyos. At siya magdamag na umiyak sa Diyos. At kanyang hiningi sa Diyos kung ano ang kanyang gagawin. At narinig niya, pumunta ka roon at pamunuan mo ang repair ng walls of Jerusalem. So wala po siyang propesyon tungkol sa architecture o civil engineering. Wala po siyang propesyon sa pagiging manager o wala siyang karanasan dahil siya ay OFW. Pero nung sundin niya ang Diyos ang nangasiwa sa kanya. Kaya ang sabi niya, the joy of the Lord is my strength. Sabihin mo sa iyong katabi, the joy of the Lord is my strength. Kaya nga po ating huwag kalilimutan ang anointing nasa iyong personal na buhay. Inside you. Kaya nga ang katawan natin, templo ng Diyos at templo ng banal na Espiritu at ang labas natin, sinelyuhan ng banal na Espiritu. Kung ito'y maunawaan ng lahat ng Kristiyano, buong Pilipinas ay magiging maalab sa Diyos. Kamangmangan. Ang sabi nga, my people are destroyed, hindi for lack of knowledge, hindi for no knowledge, but for lack of knowledge. The fullness of knowledge is wisdom, understanding, and knowledge. Karunungan at pangunawa at kaalaman. At ang kaganapan ng karunungan ay kapag ito ay isinagawa at isinabuhay. Kaya nga po, paano natin nagawa ang 7 oras na broadcast daily, 4 sa malalaking radio station, at bakit ako naging manager ng isang malaking himpilan ng radyo sa NCR? At bakit ako naging vice president ng isang malaking broadcasting corporation? Hindi ko rin alam, pero ang Diyos ang may alam. Tingnan mo ang iyong katabi, ang Diyos ang may alam kung saan ka dadalhin. Amen? Kaya nga po, ang lagi nating ipagmalaki ay ang Diyos, hindi ka pangkaraniwang tao. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka pangkaraniwang tao. Ikaw ay merong pangarap na inilagay sa iyong puso ang Diyos. At paano mo yun matutuklasan pagdaan mo sa krisis? Tingnan mo uli ang iyong katabi. At napakaginhawa po ng pagkilos ng Diyos. At yung anointing na yon ay nais kong inyong maintindihan sapagkat ang sabi ni Parsley, ang sabi niya, you are anointed with God's miraculous anointing. Get ready to release it. At naalaala ko na mula pa noon ay may mga himala nang nagaganap at nangyayari. At tuloy-tuloy ang pagkilos ng Diyos ng mga himala. Ulitin kong muli, hindi sa trabaho mo, ikaw makakaranas ng kariwasaan. It's always through and by the anointing. Kaya kailangan ikay mabuhay sa anointing, wag sa sweldo. Ulitin kong muli, mabuhay kayo sa anointing, hindi sa sweldo. Tahimik uli. So ngayon, ating huwag kalilimutan, ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Ako ang daan, ako ang katotohanan at ako ang buhay. Tayo'y na kay Kristo, kaya tayo sama-sama pa magpahanggang ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, ilang taon ka na sa biyaya ng Diyos? Ilang taon? 8 years?
Ako, since 1979, nasa biyaya na ako ng Diyos. Hindi ninyo nalaman, paano ka naligtas? By grace. Kaya ikay nasa biyaya na ng Diyos nung araw na ikay maborn again. At yung biyayang yun ang kumikilos sa bawat isa sa atin, kaya tayo ay patuloy sa tibay at katatagan. So alam mo na kung kailan nag-umpisa ang biyaya ng Diyos sa iyo, nung araw na ikay maborn again. Amen. Hallelujah. And what is grace? Unmerited favor. Grace is that you will be rewarded as you continue on believing. What is faith? Faith is to please God. There is no other way to please God but by faith. And what is faith? Coming to attend fellowship. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Faith is believing God. Faith is coming to God. Hebrews 11:6. Coming to God, believing that He is God and that He rewards those who diligently seek Him. Amen. Ginagantimpalaan niya yung lumalapit sa kanya na maapoy at maalab sa puso't kalooban niya na ang hinahanap niya ay siya. Nawawala ba ang Diyos? Hindi, because He is omnipresent. Seeking God is not His presence, but seeking God is His power. Healing is in the hand of God. Prosperity is in the hand of God. So when we seek God, we believe that He will be the one that will bless us and provide for all our needs. So hinahanap natin ang Diyos dahil alam natin na sa Kanya lamang magmumula ang lahat ng tulong at lahat ng ating kailangan. Kaya nga sabi ng mga awit, lagi akong tinutulungan ng Diyos. Siyang may likha ng langit at lupa, ang siyang laging tumutulong sa akin. Kaya nga po, wag nating kalilimutan. The anointing is when you obey what God is telling you to do. So the anointing will work on what God told you to do. Kaya nga sabi nga po, tingnan natin ang anointing sa Deuteronomy 28:1. Ano po ang sabi? Napakaganda pong malaman mong mabuti. Kaya yung ating inawit kanina ay salita ng Diyos yun. Sabihin ng mahirap na siya ay, sabihin ng mahina na siya ay. Since second year high school ako, bukang bibig ko na ang Philippians 4:13, that I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kahit ako ay nasa activism, kahit ako ay nasa gitna ng labanan sa Mindiola, hindi ako tinatamaan ng mga paputok na bala. Bakit? Dahil tinatayuan ko yung Philippians 4:13, hindi pa ako born again, pero may salita na ng Diyos ang aking bibig. Kaya nais kong malaman mong mabuti, to those who believe, nothing will be impossible. Walang imposible sa iyo kung maniniwala ka. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Nothing is impossible for them who believe. Kaya nga po ating tignan, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Tingnan natin yung 28:1 at makita mo kung paano kikilos ang anointing. And it shall come to pass, at ito'y mangyayari, if thou shalt hearken diligently, pansinin po natin yung pakikinig, sa panalangin po, huwag ikaw ang salita ng salita, give more time para makinig ka sa sasabihin ng Diyos. Kadalasan tayo dada ng dada at pagkatapos, salamat po Panginoon, hindi mo na pinakinggan ng Diyos. Sa prayer po, give more time listening to the voice of the Lord. At kailangan mabuhay ka that God is my life in the length of my days. Kailangan siya ay laging iyong maalab na pinakikinggan. Amen? Ano ang sabi at ang ating ituloy? And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently, yun pong diligently ay maalab po yun, buakal sa puso ang paghanap sa Diyos. Amen? Hindi naghahanap-hanapan lang. And it shall come to pass, at ito ay mangyayari kung ikaw ay makikinig ng masikap, maalab at maapoy. Saan, ano ang ating pakikinggan? Tinig ng ng Panginoon nating Diyos. Hallelujah. Kaya ang palatuntunan tinig ng kanyang pagbabalik sa broadcast ay magpo 40 years na po.
Tuloy-tuloy. Why? Because that is the voice of the Lord that iniutos niya na gawin. To observe and to do all His commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all the nations of the earth. So the anointing will work if they obey His voice. At ano ang gagawin ng Diyos kapag sila'y sumunod? That the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. At ang Panginoon ninyong Diyos, kayo ay ilalagay sa mataas na kalagayan ng higit kaysa lahat ng mga bansa sa buong lupa. Kaya kailangang makita mo po itong mabuti. It's the anointing. It's the anointing. It's the power of the Holy Spirit in you. It is in you. Sabihin mo, the anointing is inside you. The first work of the anointing is to make you have a pure heart, clean mind, and a clear conscience. Yun ang trabaho ng anointing. Sarili po natin ang inaayos. Blessed are the pure heart, for they shall see God. Amen? Blessed are those, the peacemakers, for they shall be called children of God. Kaya nga po, huwag mong kalilimutan, nasa iyo ang banal na Espiritu. Sabihin mo sa iyong katabi, nasa iyo ang banal na Espiritu. At may tinatrabaho siya sa iyong puso. Amen? Kaya pag nagsiyasat ka, aabot sa iyong isipan kung ano yung inilagay ng banal na Espiritu sa iyong puso. Amen. Sabihin mo, amen. Kaya nga po, ang isa pa, at huwag mong kalilimutan, wherever 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst. Kaya ba naniniwala na nakatayo dito ang Panginoong Jesucristo at pinapanood ang bawat isa kung maalam kang nakikinig? Saan man 2 o 3 ang nagkatipon sa pangalan ko, ako'y nandun sa kanilang gitna. Saan ba ang gitna dito? Sa pagitan mo ng iyong katabi, yun ang gitna. Kaya katabi mo ang Panginoong Jesucristo. Sinong naniniwala na katabi mo ang Panginoong Jesucristo? Kung ano ang nasusulat, paniwalaan mong lagi at ikaw ay masasanay na laging protektado ng Diyos. Hallelujah! Kagagaling lang namin sa gawain at nung panahong una, ako lang ang marunong mag-drive sa mga pastor na kasama ko at ako ang driver nila. Maghapon na akong nagtuturo hanggang gabi, ako pa rin ang maghahatid sa kanila pag uwi namin sa NCR. Saan kaya galing yung lakas ko? Sa anointing. At habang kami ay nag-aawitan dahil yun ang aming gawain, ay biglang sa Valenzuela may umurong na napakalaking trailer truck. Diretsong kami ay tutumbukin dahil nawalan daw ng preno, kaya umurong. At salamat, parang hinawakan ang paa ko, may humawak, idiniin ang silinyador dahil ako'y ninervyos. At tumakbo kami ng mabilis at hindi kami nahagip. Bakit? Because of the anointing. Papunta kami sa isang gawain sa Nasugbu at ako uli ang driver. Kaya pagtitiwalaan ka ng Diyos ng maraming sasakyan, pati apo mo. Mga anak katapo dahil ikaw ay na pagagamit sa Diyos. Sa isang blind curve, biglang may sumulpot na isang mabilis na kotse, head-on collision. Sasalpukin kami. Pero himala ng mga himala, nakaiwas ang salpukan. Because of the anointing. You are an anointed man and woman of God. If not for the anointing, hindi ka guguluhin ng dyablo. Hindi ka pagtatangka ang lagyan ng sakit sa iyong katawan kung wala kang kapangyarihan. Tayo nasa ibabaw ng lupa to enforce the finished work of Jesus on Calvary. Enforcer po tayo. Sabihin mo, enforcer ka. Ipatutupad mo yung natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo dun sa Kalbaryo. Kaya nga po, huwag mong kalilimutan, ibig ng Diyos na pagtiwalaan ka ng kanyang yaman. Pero handa ka ba? May isa nasa likod, medyo mahina pa yung amen, amen.
Kailangan malakas ang bibig mo para pagtiwalaan ka ng Diyos. Ang tapat sa kakaunti ay magiging tapat sa marami. Kaya yung pagpapala mo sa simula ay patikim lang. Sabihin mo, patikim lang yan. At kapag hindi mo inasikaso yung pinatikman sa iyo, ano ang sabi? Laging tandaan mo ang pera ay kapahintulutan ng Diyos para tuloy-tuloy na dumaloy ang pera. Mula sa Diyos, daraan sa akin at sa iyo at pupunta sa kung saan ibig ng Diyos na ito ay dalhin upang marami ang magpasalamat sa Diyos. Amen? Dahil pag ikay bigay ng pera, sinasabi ng Diyos na iyong bigyan, huwag kang bigay ng bigay kung kani-kanino dahil magiging kang Santa Claus. Kailangan pakinggan mo ang sasabihin ng Diyos kung sino ang bibigyan. Pag hindi bibigyan, ay huwag kang bubunot. Sabihin mo sa iyong katabi, pag hindi sinabi ng Diyos, katulad noon, na merong isang mahirap na negosyante at ang kanyang negosyo lamang ay tusok-tusok, umaten siya ng revival. At nahamon siya doon sa mensahe. And again, that is the anointing. At ang sabi niya, tinatanggap niya yung hamon. At ang sabi niya, pag ako ay nilapitan ni Brother Greg at ako ay tinapik sa balikat, magbibigay ako sa gawain ng 100,000. Yun po ay noon pang panimula ng revival. Mga bandang 2004 o 2005. At pagkatapos kong magturo, lumakad na akong palapit dun sa aisle, dun siya nakatayo. Ninervyos. Saan kaya ako kukuha ng 100,000? Wala akong pera. Umiwas, lumipat sa side. Bakit ba naman lagi akong sa gitna dumaraan? Lumipat din ako sa side. At tapos, siya'y tinapik ko. At ang sabi niya, Brother Greg, nangako ako sa Diyos, pag tinapik mo ako, magbibigay akong 100,000. At sabi ko, sige, di gawin mo. Napakahirap po nung mag-ina. Humiram siya sa kanyang kumare ng 100,000 at dinala agad sa gawain. Nagipo siyang multimilyonarya. At kaming buong mag-anak ay laging iniimbitahan sa mga first class hotel pag birthday at pag may mga gawain sila. Bakit? Dahil sila ay yumaman dahil doon sa 100,000. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Hindi yung 100,000 ang nagpayaman sa kanya, yung pagsunod niya sa Diyos. Saan nandun ang anointing? Sa iyong pagsunod. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Taga-biyaya ka ng Diyos, dapat ikay mabiyaya. At ang mabiyaya ay mapagbiyaya. Amen? Kaya nga kailangan ikay tulong ng tulong. Huwag puro paakin. Alam mo yung paakin? Laging ako. Magkakaroon ka ng theology, ecology. Hindi, kailangan laging iisipin natin ang Diyos lagi ang mapapurihan at maparangalan. At ang isa pang nakapakaginhawang katotohanan, ang Diyos ang ating katulong saan man tayo pumaroon. Amen po ba? Parang hindi ninyo yata alam, pag ikaw ay may tiisin, nasa unahan mo ang Panginoon. Kaya kausapin mo agad siya. Amen. Dahil kung hindi ko po ito ugali at gawin ng buhay, hindi po biro ang ating bayaran. Meralco bill pa lamang sa Green Hills ay 40,000 na. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. At ang offering, 20,000. Tingnan mo ulit ang iyong katabi. Pero maraming kaparaanan ng Diyos para magtuloy-tuloy ang kanyang gawain dahil hindi gawain ito ng sino man, ito'y gawain ng Diyos. At ikaw at ako, pag sumakit ang katawan mo, kausapin mo ang Diyos. Linikha mo po ako ng iyong kamay, pwede po bang haplusin mo ang aking tagiliran? At mawawala yung sakit sa iyong tadyang. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Sabihin mo maging personal ang relasyon mo sa Diyos. Kahit ako mauntog o kahit ako ay masalubsob, ako nagpupuri sa Diyos kahit may kirot. Bakit? Dahil siya'y katabi ko at tinitingnan niya, the joy of the Lord is my strength.
At yun po ang gustong marinig na ikay laging may kagalakan. Ano man ang pinagdaraanan mo, kailangan ikay nagagalak sa Panginoon dahil hindi natin alam yung pinagdadalhan sa atin, pero napakaganda ng pinagdadalhan sa atin. Amen po ba? Kaya nga ang sabi, bakit inulit itong dalawang talatang ito sa Psalm 60 verse 12. Tingnan po natin sandali. At iyong unawaing mabuti, ito po'y akapin mo dahil ang simbahan ang dapat namamahala ng kayamanan ng Diyos na nasa ibabaw ng lupa. Pero sino ang namamahala? Ang mga taong hindi kilala ang Diyos. Through God we shall do valiantly, for He it is that shall tread down our enemies. So pansinin po natin, hindi mo alam, may mga kaaway kang lihim. At pag minsan ay kakilala mo, pero nakangiti pag kayo nag-uusap, pero sa kaniyang kaibuturan ng puso, gustong ikaw ay maghirap. Kaya doon sa verse 11, ang kanyang hiling, ito ang kanyang panalangin, give us help from trouble, for vain is the help of man. Bigyan mo kami ng tulong sa mga kaguluhan dahil walang halaga ang tulong ng tao. Kaya doon sa verse 12, yun yung kanyang sinabi, through our God we shall do valiantly. Sa pamamagitan ng ating Diyos, makagagawa tayo ng mga katapangan, hallelujah, magiging kang matapang sa pamamagitan ng Diyos. Amen? Bakit ka magiging matapang? Dahil yung kaaway mo ay yuyurakan ng Diyos. Amen? Yung may dala ng sakit sa iyong katawan ay yuyurakan ng Diyos. Amen. At ito inulit sa Psalms 108 verse 13. Ano ang sabi? At ang sabi po doon, kaya ito ay buhay ko na mula pa noon. Sa anumang pinagdaraanan, through God we shall do valiantly, for He it is that shall tread down our enemies. Sa pamamagitan ng Diyos, tayo ay makagagawa ng katapangan at kabayanihan dahil siya ang yuyurak sa ating mga kaaway. Huwag mo kalilimutan, may mga kaaway ka, hindi tao, kaaway natin si Satanas at ang mga demonyo. Tingnan mo at ang diablo. Huwag mong kalilimutan yan, si Satanas ay wala sa ibabaw, si Satanas ay nasa paanan mo. Amen? Dahil tayo ay kasama ng Panginoon sa paghahari sa Ephesians 2:6, we are seated with Jesus in the heavenly place. Kaya higit pa tayo sa mananagumpay kay Kristo. Kung ito'y matututunan mo, mababayaran mo ang arrears sa iyong hulugan. 2017, kailan ba yun nung tayo i-foreclose yung 1977 ba yun? O plus 17 years, 1980. 1997. May dumating na foreclosure order ang SSS dahil wala kaming pambayad. At kami nanalangin mag-asawa at kinabukasan ng umaga may pambayad na. Tingnan mo, ang iyong katabi, ang problema, hindi pinoproblema. Dinadala sa Panginoon para magkaroon ka ng karanasan. Kaya marami ang hindi umuunlad na mga tagabiyaya ng Diyos tamad umakyat sa prayer mountain. Huwag mong kalilimutan, ang prayer mountain ay ipinatayo ng Panginoon para ang biyaya ng Diyos ay magpatuloy sa sigla, tibay at katatagan. Tahimik uli. Kaya meron po tayong ginagawa na 12 teams na may tigsa 10 miyembro at meron na tayong napili na aakyat lagi ng weekly at titibay at tatatag. Sabihin mo mag-alab kang umakyat sa prayer mountain. Yung mga patutuon ng mga umakyat ng prayer mountain, pero pag aakyat ka ron ay tama ang puso mo dahil nag-aaway-away yung iba. Pagbaba, wala na sa simbahan. Dahil hindi tama ang puso, kailangang tama ang puso. Sabihin mo, tama ang puso. Pag umakyat ka sa prayer mountain, kailangang ituloy-tuloy mo yon at nang sa gayon, ikaw ay magiging matibay at laging matatag. Kaya nga po ating huwag kalilimutan. Ibigin mo at gawin ang katotohanan ng araw-araw at palagian. Lagi kang tutulungan ng banal na Espiritu.
Ano man ang kalagayan, laging tutulungan ka ng banal na Espiritu. At mabuhay tayong lagi sa liwanag. Let us walk in the light. At sa 1 John 1:7, if we have fellowship, ano ang sabi doon? At ang sabi po doon, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the Lord and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Sa tuwing tayo po'y dadalo ng pagtitipon, kumikilos po ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Dahil hindi natin alam ang nagawa nating kasalanan, pero alam ito ng Diyos, kaya habang tayo nasa gawain, tayo'y linilinis doon sa kasalanang hindi natin alam. Tingnan mo uli ang iyong katabi, kaya kailangan lagi tayong dumadalo ng gawain. Sabihin mo, tapikin mo yung iyong katabi, huwag kang mag-a-absent. Dahil sa pagtitipon, ang dugo ng Panginoong Hesukristo'y aktibo. Dahil ang sabi rin ng mga awit, ang sabi rin sa isang bahagi ng Salmo, ang sabi, sinong nakaalam ng kanyang mga kamalian? Sinong nakaalam ng kanyang kahinaan? Hidden error, secret fault. At ano po yung sa pantaha? Ang paggawa ay sangayon sa kanyang naisipan, siguro ito naman ay maganda at mabuti para sa Panginoon. Pero pag ginawa, siya ay bigo sapagkat hindi niya inalam ang ganap at sakdal na kalooban ng Diyos. Kaya nga po, huwag natin kalilimutan, nasa iyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tahimik ulit. Dapat sisigaw ka, Amen! Nasa iyo ang anointing ng banal na Espiritu. Ayan, may buhay na. Purihin ng Panginoon. So ngayon, ating unawaing mabuti, itanong mo sa iyong katabi, may nailigtas ka na bang kaluluwa? May nadala ka na ba sa Panginoong makasalanan? Nakapaghikayat ka na ba ng makasalanan na dumalo sa gawain? Ano ang kaligayahan sa langit? Mabubuting tao o makasalanan? Makasalanan. Isang makasalanan ang maligtas, nagkakatuwa ng buong kalangitan. Dahil gusto ng Diyos na ang makasalanan ay maligtas. Amen? Kaya ang iyong korona ay ang mga kasalanang nadadala mo sa Panginoon. May korona ka na ba? At laging tandaan mo, kaya koronang tinik ang inilagay sa ulo ng Panginoon dahil dumaan siya ng iba't ibang mga paghusga at paghatol at hirap, pero hindi siya nasira doon sa kanyang isipan na iligtas ang sangkatauhan. Kaya kahit na hirap ka doon sa iyong ibig maligtas na iyong idinadalangin, si Smith Wigglesworth ay nanalangin sa 5 niyang kaibigan, ayaw maniwala sa kanyang ipinangangaral. After 5 years na born again yung dalawa, at yung natirang tatlo, ang dalawa na born again after 25 years na idinadalangin niya sa Diyos. Itanong mo sa iyong katabi, may dinadalangin ka bang kamag-anak mo o kaopisina mo na maligtas? O nagsasarili ka lang? Linikha tayo para magligtas ng kaluluwa. Sabihin mo, nilikha tayo para magligtas ng kaluluwa. After 45 years bago siya mamatay, naligtas yung 5. At bakit siya naging tapat doon sa kanyang mga kaibigan? Dahil kawawa sila, pag sila'y namatay, diretso sila sa impyerno. Tingnan mo uli ang iyong katabi na hindi ka ba naaawa sa mga kapitbahay mo? Kailangan dinadalangin mo araw-araw ang mga kapitbahay mo. At sabihin mo, makakilala sila. At paano sila makakakilala sa Diyos? Higit na mas maganda ang buhay mo ang maging ipinangangaral mo. Ang pagpapakita ng iyong buhay ay higit pa sa pangangaral. Tingnan mo ang iyong katabi. Amen? Pag nakita ng mga kapitbahay mo, kaya sa aming lugar, ang mga kabataan sa aming kapitbahay ay nag-uunahan sa pagmano sa akin. At hindi ako tinatawag na Lolo Greg, basta namano na lang sa akin kahit na
At mula nung sila ay maging kapitbahay namin, umasenso ang buhay ng mga ulila. Bakit? Dahil sila ay napagpala ng pananalangin. Tingnan mo ulit, start praying for your neighbor. At makikita mo isang araw, naligtas na yung iyong kapitbahay. Kaya nga po, ating huwag kalilimutan. Ito po ang ating tignan. Na ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay ibubuhos ng makapangyarihan sa huling panahon. At tayo nasa huling panahon na, kaya iisulat mo na lang at hindi na natin babasahin Acts 2:13-21, Joel 2:28-30. Yun pong sinabi sa Joel ay sinabi rin sa aklat ng mga gawa. At makikita po natin na ang Panginoong Jesucristo ay nakagawa at nakakilos dahil ang mga tao sa panahong panimula ng simbahan ay maalab sa pagdadala ng mabuting balita. At bakit po kaya ako ay masiglang lagi? Kadalasan yung nagkakaedad mula 70 taon sumasakit ang tuhod. Tingnan mo ang iyong katabi at tanungin mo ilang taong ka na, bro? Sumasakit ang tuhod, sumasakit ang gulugod at balakang. Pero ang sabi ng Isaiah 52 verse 7, ano ang sabi? Tingnan mong mabuti, sisigla ka at hindi mo na kailangan ang butika. Ano ang sabi? How beautiful. Sabihin mo, nagdadala ka ba ng mabuting balita? Tapikin mo ang kanyang paa. At sabihin mo, napakaganda ng iyong mga paa. Amen? How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. So dito, bagamat ang Sion ang tinutukoy dito sa simbahan, dapat ay yun din ang ating tukuyin. Sa bahay nakalagay doon, Jesus reigns. Yun ay galing doon sa isang gawain at kinuha ko at inilagay ko doon sa garahe. Kaya araw-araw, Jesus reigns and I'm reigning with Jesus. I'm reigning with Jesus. At napakaliwanag din ng Romans that we are reigning on earth as kings because of the abundance of grace and the gift of righteousness through our Lord Jesus. Hari ka, sabihin mo, hari ka kahit babae ka, ikaw ay hari. Dahil nasa iyo ang masaganang biyaya, amen, at regalo ng katwiran, amen. At inulit sa Romans 10, tingnan po natin sandali. Sa Romans 10:13 ba yun, yung how beautiful? So, tingnan natin yung how beautiful. Sa Romans 10, at ang sabi po dito, sa verse 14, how beautiful. And how shall they hear without a preacher? Verse 16. Tingnan natin sa 16. At dito ay makikita po natin, dahil hindi ko na ilista, pero dito, ang sabi dito, how beautiful sa Romans 10, dahil 17, ay faith come by hearing and hearing by the word of God. At tingnan ako nang titingin dahil napakaginhawa po, bagamat tayo naaantala sandali, pero napakaganda po nitong katotohanan ng nais ng Diyos na ating matutunan. At ang sabi rito sa verse 15, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Huwag mong tingnan ang iyong kahirapan, huwag mong tingnan ang iyong kabiguan, huwag mong tingnan ang iyong kakapusan. Ipangaral mo at ipatotoo na napakabuti sa iyo ng Diyos. Amen? Amen. At dito makikita po natin, kaya since 1979 ako'y nangangaral at hanggang ngayon nangangaral, hindi ako nakatingin kung sino magbibigay ng pera, kung saan dumarating yung pera. Ulitin kong muli, huwag kang titingin sa pera, sundin mo ang ibig ng Diyos at yung pera ay susunod sa iyo. Tahimik ulit. Ang sabi niyan Diyos, huwag kang mag-alala, may darating sa iyong 1,000,000. At yun ay 1990 nung dumating 2014.
pinaniwalaan ko yung narinig ko sa Diyos, 2014 may dumating at yung nagbigay ng 1,000,000 nakapagtayo ng maraming paupahan sa Green Hills at sa San Juan at lagi siyang dumadalo ng revival at nung siya ay mahirap pa, linalakad lang niya kahit hating gabi na babae siya, maglalakad siya, dadalo ng revival. Kung lahat lamang ng tagabiyaya ng Diyos ay dadalo at mamamasahe ng sarili, kailangan sa bulsa mo manggaling ang iyong ipamamasahe. Amen? Huwag sa bulsa ng iba. Amen? Dahil pag sa bulsa ng iba, yung bulsa ng iba ang yayaman, pero ang bulsa mo kailan may hindi magiging mayaman. Amen? Sabihin mo, Amen. Kaya nga, ito po ang iyong gawin. Gusto mo bang kasama mong personal lagi ang Panginoon? Amen. Sa Matthew 28 verse 20. Ano ang sabi? At ang sabi po ng Panginoon doon mismo, Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, hanggang ngayon, mula nung mangaral ako ng mabuting balita, kasama kong personal ang Panginoong Jesus, saan man ako, nasa squatter area man ako ng Hanoi, nasa kabundukan man ako ng Chiang Mai ng Northern Thailand, at sa lahat ng mga lugar na ako ay dinala ng Panginoon, dahil sinanay niya ako sa evangelism, missionary, and then sa teaching. At hanggang ngayon, ako ay nasa paglilingkod. Bakit? Dahil kasama ko ang Panginoon. Sabihin mo, turo ka lang, sabihin mo, kasama ko ang Panginoon. Amen? Amen? Hanggang kailan ko raw makakasama? Hanggang kailan mo raw makakasama ang Panginoon? At paano ka sasamahan ng Panginoon? Ipangaral mo ang mabuting balita. I-share mo ang mabuting balita. Amen? Hallelujah! At ano ang sabi? I am with you always and to the end of the world. Whatsoever I have commanded you, at ito ang para sa mga Kristiyano, love one another as I have loved you. Iniibig mo ba yung iyong katabi? Pagkita mong walang kabuhay-buhay yung katabi mo, manalangin ka, nabigyan siya ng buhay. Amen? Tingnan mo uli ang iyong katabi, at sabihin, magkapera ako at pakakainin ko itong lagi kong nakikitang parang hindi pa nakakapag-almusal. At makikita mo, pagpapalain ka at pagtitiwalaan ng Diyos ng kanyang mabuting kapangyarihan. Amen.